What's up, KAG? Akala mo ba decentralized ang blockchain? Pero paano kung government ang may hawak na majority ng nodes? So tanong, blockchain pa ba yan? O database lang na may bagong pangalan? Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, karamihan sa atin, pag narinig ang blockchain, iniisip agad, walang control, walang boss, pure decentralization. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na may mga blockchain na hawak mismo ng gobyerno? So ang tanong ngayon, sino ang nagkokontrol ng nodes doon? Ikaw ba? Public ba? O sila lang din? Ano ba talaga ang nodes? Quick breakdown lang. Ang nodes, parang mga computers na nagbabalidate ng transaction. Sample, sa public blockchain kagaya ng Bitcoin, kahit sino pwede mag-run ng node. Ibig sabihin, open, transparent, walang central authority. Pero, hindi ganito ang setup ng government blockchain. Government blockchain reality check. Sa government blockchain, usually ginagamit nila ang tinatawag na permission blockchain. Ibig sabihin, hindi open sa lahat. Hindi ka basta makakapag-run ng node. Selected lang ang may access. So, sino may hawak ng nodes? Government agencies, selected institution, minsan private partners. Sample, isipin mo, central bank, tax agency, identity system. Sila-sila lang ang may nodes. So decentralized pa ba? Ito yung real talk. Technically, yes, blockchain pa rin. Pero hindi siya fully decentralized. Mas malapit siya sa distributed database kaysa sa tunay na crypto-style decentralization. So bakit nila ginawa to? Simple lang. Control, compliance, security. Imaginein mo, kung national ID system yan, gusto ba ng government na kahit sino pwede mag-validate? Siyempre hindi. Hindi ko sasabihin na useless siya. May benefits din. Mas mabilis ang processing, less ang corruption, in theory. Mas transparent kaysa sa traditional system. Sample, yung mga titulo ng lupa, tax records, public funds tracking. Pwede siyang mag-improve ng trust. Ang mga weakness nito, may central control pa rin. Pwedeng ma-manipulate internally. Hindi censorship resistant. At ang pinaka-importante, hindi siya trustless. Kailangan mo pa rin magtiwala sa government. Kung beginner ka sa crypto, ito ang dapat mong tandaan. Hindi lahat ng blockchain ay pare-pareho. May tatlong klase. Public, tulad ng Bitcoin. Private, at permission. Yun yung mga government type. So next time na makarinig ka ng blockchain project, ito ng government, tanungin mo agad, sino may control ng nodes? Ito yung hindi alam ng karamihan. Minsan, ginagamit lang ang blockchain as branding para magmukhang modern, para magmukhang transparent. Pero sa likod, centralized pa rin. Kailangan ba natin magtiwala dito? Sa personal take ko, depende sa use case. Kung public records, transparency tools, okay siya. Pero kung pera, financial freedom, mas pipiliin ko pa rin ang tunay na decentralized system. Ikaw, kung may government blockchain na gagamitin ang bansa mo, papayag ka ba? O mas gusto mo pa rin yung fully decentralized? I-comment mo dyan sa baba. Curious ako sa take mo. So ngayon, malinaw na. Ang government blockchain, hindi talaga tungkol sa pagkawala ng control, kundi sa control transparency. At kung hindi mo naiintindihan yan, madali kang maluloko sa hype. Next time, pag may nakita kang blockchain project, huwag kang basta ma-impress. Tanungin mo, sino may hawak ng nodes? Doon mo makikita ang totoong power. Game on!